mamaya din, ayan, ang ating pagpapasimula sa ating pong group evangelism program. Bakit kaya ka masaya? Basta diskumpiyano mo sa kasama ko eh. Wala sila dito eh. Medyo pastor eh. Sige lang mga kapatid, no? Panahon na para lumabas tayo sa ating nakasanayan. Panahon na para lumago tayo mga kapatid sa paglilingkod. Para masanay tayo, matuto tayo mga kapatid. Para kahit wala po ang inyong pastor mga kapatid ay nandyan pa rin ang Gagmay Church na handang mag-Bible study para sa mga taong kakawagin ng ating Panginoon. Amen. Maging ang mga people din. Alam niya, meron din kami usapan na maging sila rin ay meron din po na hindi ko alam ano na napapagpatuloy pa nila kada sa patuloy kung meron pang maliban sa kanya sa trabaho niya, meron pang napapatuloy. Mukhang wala na lata. Kaya nga panawagan natin ito, linggo rin ng hapon, meron din sila sa sarili na. Pero huwag ko ay mag-alala mga kapatid, ang mga kabataan din ay meron. Maaaring next year or hindi na ba lang siguro? Hallelujah. Praise God. Dahil na po tayo makinig sa natin. Hallelujah. Ito natin sa misa ating na nag-ready na. Praise God. Hallelujah. Sa Mateo chapter 1, verse 18 to 21. Mateo kapitulo 1, talatang 18 hanggang 21. Talakakita, magsabi ng Amen. Amen. Hindi ba lang? Hallelujah. Alin sa nakakita, magsabi ng Amen. Amen. Malos lahat. 18 at pagkapangalan kay Jesucristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay makaasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasubukan siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose na kanyang asawa palibhasa ay lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Datapwat, samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kaniyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Talatang 21, ulit talata, at siya'y manganganak, si Maria, na isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Hallelujah, tayo po ay sandali. Lumuhod at tayo po'y manalangin mga kapatid. Hallelujah, Panginoon Jesus. Ngayon ay buwan at araw, Panginoon, linggo ng Kapaskuhan, Panginoon. Ito ay nangyari dahil sa amin, dahil sa iyong pag-ibig sa buhay namin, Panginoon. Na kung wala ang bagay na ito, Lord, wala rin po kami, Panginoon. Yes, Jesus. Alam po, matagal ka na po nagpapahayag ng mensahe patungkol dito, Panginoon. Pero bigyan mo po kami ng panibagong mensahe. Bigyan mo kami ng panibagong rema na paghahawakan namin, Panginoon. Habang kami nagpapatuloy sa taong 2024 hanggang sa 2025 na papasok. Lord, ikaw ang mag-usap. Ikaw po ang patuloy na mamula. Gamitin mo lamang bilang speaker, bilang instrumento na maliit na ambag ang iyong lingkod sa umaga dito, Panginoon. Not by mind, Lord, by power, God, by your Spirit, Lord. Hallelujah. Dalangin po, Panginoon. Patuloy ka magbigay, magtayo ng pag-asa, magbigay ng galak, Panginoon. Magtama ka, magturo ka ng maling katwiran, maling prinsipyo namin, Panginoon, na pinahawakan marahil sa aming buhay. At ikaw ang patuloy, Panginoon, na mahayag sa hapong ito sa pamagitan ng iyong Santo Espiritu, Panginoon. Inaalisan ko ng karapatan at pagkalihan ng kapatid. Inaalisan sa Lord. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Yes. Yes.
Start surrendering. Start surrendering. Again, sabihan sa kanya, stop complaining. Start surrendering. Tagalog para mas maganda. Kapatid. Hindi mo misino siya. Kapatid. Hallelujah. Sige, okay. Ginawa ka na rin. Sige, kahit saan mo ka rin, ulo, tumisin na sa inyo. Sabi sa kanya, ba? Sis, kapatid. Huwag ka nang magdahilan. Sumuko ka na lang. Hallelujah. Hallelujah. Huwag ka nang magdahilan. Sumuko ka na lang. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Mga kapatid ko yan. Stop complaining. Start surrendering. Kapag dumarating po ang Pasko, maaari pagpatak ng Disyembre, na naamoy natin ang simoy ng Pasko, alam nyo, iba't iba po tayo ng reaksyon. Praise God, salamat din kay Sister Maria, dito sa ngayon. Namiss ka namin. Hallelujah. Salamat din sa inyong pag-alala sa aking kahapon, Inggoy. Kay Brother Jeff sa pagsama at pag-alis sa Barangay Bukana. At sa mga kapatiran pa mga kapatid. Hallelujah. Salamat din ako sa Panginoon pero tayo BHW dito ng mga kapatiran. Salamat din kay Nanay Pia dahil hindi na kami nakaabot pa kung kanino at nirefer niya kami kay Nanay Jenaline. So, salamat sa mga kapatid natin ng mga BHW. Hallelujah na may mga gamit sila at purihin ang Panginoon mga kapatid. Praise God. So, kapag dumarating ang Pasko o ang Kapaskuhan sa ating buhay, hallelujah, excuse me, ay iba-iba po tayo ng reaksyon at emosyon. Meron po sa atin, pagpatak ng Disyembre, nalalapit na yung Paskuhan, may masaya, may malungkot, ay, Pasko na naman. May iba naman, woo! Pasko na! Baka naman o. Hallelujah. May iba naman po sa atin, kinakabahan. Ay, Pasko na. Katapusan na ng buwan. Hallelujah. Ano kaya ang ihahanda namin sa Pasko? Ano kaya ang ihahanda namin pagsalubong ng Kapaskuhan? Hallelujah. Iba't iba tayo ng reaksyon, iba't iba tayo ng emosyon. May masaya, may malungkot, may kinakabahan. May mga nakatayo pa siguro minsan, parang ng Pasko. Nakatayo ako. Kinakabahan siguro sa lungkot o ano naman, mga kapatid. Pero naisip niyo po ba yung kalagayan ni Jose? Kasi si Jose, asawa ni Maria, mga kapatid, na kinukonsidera na tatay ng ating Panginoon Yesus sa laman. Si Jose, mga kapatid, ay isang tao matuloy ayon sa definition ng Biblia. Pero nung time na nausap sa kanya ang Panginoon at kanyang mabalitaan si Maria, ay buntis na kadalang tao, hindi sa kanyang sarili, kundi galing sa iba. Ang sabi ng Biblia kanina ay gusto niyang hiwalayan, gusto niyang takasan, mga kapatid. Sapagkat marami para sa kanya, ay parang nasalisihan na tao. Kasi sa mga kalalaki na katatay natin, parang ganun ang termino, ay parang nasalisihan na tao. Ako yung kasama sa iba sumama. Hallelujah. Parang ganun eh. Amen. Amen. Hallelujah. So sa akin ko, walang surutan dito naman. Sana walang, walang gapangan, no? So, mali yan. Sabi sa katabi ba yan? Hallelujah. Bawal ang gapang ng hinikan niya. Praise God. Gapangin mo yung sa'yo. Hallelujah. Kunin mo yung sa'yo. Diba? Sa lupa, diba? No trespass. This is my property. Hallelujah. Dahil sa kanya, di ba sa mag-asawa, ang may karapatan na sa kanyang asawa, yung asawa mismo. Kaya nga sa atin sa Kristiyanong paglilingkod, hindi po natin pinahihintulot at mag-asawa po tayo na higit sa dalawa. O higit sa isa, mga kapatid. Kaya natin tayo oneness. Hallelujah. Isa lang ang pinatangi, isa lang din dapat ang ating
maayos ang pakiramdam ni Jose. Sapagkat para sa kanya, di niya pa naiintindihan eh. Ito'y kahihiyan. Ito'y hindi magandang balita. Sapagkat malapit na po silang ikasal. At nangyari pa yung hindi inaasahan na pangyayari. Siguro okay na, kagaya nila na yung nakaraan, okay na yung invitation, na sa mga nino, okay na yung mga pagkain, nakatay na yung mga hayop, yung mga souvenir, okay na, yung mga pera na rentahan, okay na, ikakabit na lang, at aantay na lang yung linggo, araw, o buwan na kasal. Pamukat-mukat, biglang dumating yung balita na si Maria ay magdadalang tao. Pero ganun pa man, nangusap ang Panginoon sa kanya na Joseph o Jose, hindi yan aksidente. Hallelujah. Yung pagpupunti sa pagdadalang tao ni Maria, hindi yan disgrasya. Yan ay grasya. Yan ay biyaya mula sa ating Panginoon. Kaya hindi mo dapat takbuhan, hindi mo dapat takasan. Balak niya sanang iwalayan, pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, Jose, huwag mo siyang iiwan. O pwede naman siguro, mga kapatid, na wala si Joseph at magpatuloy pa rin yung kapanganakan ni Maria. Pero nasa plano ho ito ng Panginoon na hindi po pwedeng tumakas si Jose. Bakos, grabe nga pribilehiyo ng Diyos. Sa lahat ng tao doon ng kanilang kapanahunan, sila ang napili ng Diyos sa instrumento. Di ba? Ikaw ang ituring na tatay ng Panginoong Jesucristo sa laman. Kung sa Tagalog at terminong Pilipino, lagpas ka sa langit na. Tatay mo para si Jesus eh. Amen. Hallelujah. But I believe hindi siya naligtas dahil tatay niya si Jesus sa laman. Ligtas siya siya sa Biblia, siya ay lalaking matuwid. May takot din siya sa Diyos. May pananampalataya siya sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. May takot siya sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Amen. So, maaaring sa buhay natin, minsan ganun din ang ating ginagawa. Pag meron po tayong naranasan na hindi maganda, pag meron tayong naranasan na hindi kaaya-aya sa ating buhay, dahil minsan plano ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid, gusto natin minsan lumiban sa ating ministry mo. Gusto natin, mga kapatid, na umalis sa gawain ng Panginoon. Gusto natin alisan ang plano ng Diyos sa ating buhay. Pero salamat sa Panginoon, hindi lahat ng gusto natin pinagbibigyan ng Diyos. Hindi lahat ng plano natin ginugusto ng Panginoon. Hindi lahat ng ayon sa atin inaayunan ng ating Panginoon. Hallelujah. One time, meron pong nag-approach sa akin na isang kapatid. Ang sabi niya, Pastor, baka pwede po muna hindi ako tumayo. Kaya sabi ko sa kanya, bilang pastor, pag-isipan mo mabuti at ipag-pray mo sa Diyos yung nararamdaman mo. Kasi baka nararamdaman mo lang yan, hindi kalooban yan ng Panginoon. Hindi kasi lahat ng nararamdaman natin tama. Alam mo, nararamdaman mo parang wala kong utak. Hindi ibig sabihin wala ka talaga utak. Kaya sabi ko sa kanya, ipag-pray mo sa ating Panginoon kasi baka pagsisihan mo yan. Ipag-pray mo sa Panginoon kasi baka gamitin yan ng kaaway. Kasi sabi ko sa kanya, ako bilang pastor, hindi ako papayag na lahat na lang ng gusto nyo mangyari na nararamdaman niyo, Pastor. Pastor, baka hindi
sa ministry. Amen. 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 Halimbawa ako na lang. Sabihin ko, Brother Rod, mukhang di ko kaya maglakad ngayon. Huwag mo na. Hindi na ako kaya maglakad. Magpapaliban na kagad ako. Sabi mo, hanggat kaya mo. Even na may paglulubog, hanggat kaya mong ilubog. Bakit yung pagtawag sa atin? Pagtawag yun. Yung pinapagawa sa atin, pinapagawa yun. Personal. Ano man ang atas sa iyo ng Diyos? Ano man ang binigay sa iyo ng Panginoon? Saan ka man tinawag? Saan ka man ginamit? Saan ka ginagamit? Manatili ka. Kesyo mahirap yan. Kesyo marami kang pagdadaanan. Kesyo pagkawalan ka ng tao. Kesyo hindi ma-please yung kapatiran sa iyo. Go! Hanggang walang sinasabi ang Diyos. Hanggang walang sinasabi ang Diyos. Huwag na huwag kang mapigil. Hallelujah. Huwag na huwag kang. Hallelujah. Come on, praise the Lord. Huwag na huwag kang aalis ka sa hallelujah. Kahit hindi siya totoo sa ginagawa mo, alam ng Diyos yung ginagawa mo tama. Walang rason na tumigil. Walang rason para maging ang padala sa kailangan. I always say, hindi perfecto pastor dito. I always say, hindi perfecto kapatiran dito. Lagi mo sinasabi, may sapit tayo, may supply tayo. Meron tayo hindi nagagawa lagi. Ay hindi tama sa kapatiran. Hindi lahat napapaguran. Hindi lahat. Hallelujah. Hindi lahat nabibigyan ng atensyon. Hindi lahat nabibigyan ng platform ng pagkakataon. Pero, hallelujah, ang Diyos ang tumawag sa atin. Hallelujah. Kung ang Diyos tumawag sa iyo, kung ang Diyos ang palapit sa iyo sa energy nito, walang sino man ang pwede kumatag sa iyo. Hindi kita pwede handangan. Hindi ka pwede handangan ng kapwa mo nanay. Hindi ka pwede handangan ng kapwa mo mamahal. Hindi ka pwede handangan ng kapwa mo young people. Hindi ka pwede handangan ng kapwa mo tatay. Magpatuloy ka. Kasi alam ko, kagaya ni Joseph, may pangungusap ang Panginoon. Minsan sa panaginip, minsan sa pangitain, minsan sa salita ng Diyos. Anak, huwag ang tatalikod. Anak, ang susuko. Huwag mong tatakbuhan yan. Huwag mong aalisan yan. Tinawag kita dyan. Hallelujah. Minsan iniisip natin yung mas komportable sa atin. Minsan natin iniisip, basta ba kami mawala sa akin dyan? Ganun talaga ang Kristiyano sumusunod. May mawawala talaga sa iyo. Pero may pangako din ang Diyos. Kung may nawala, may ibabalik siya. Kung may nawala, may isasalin siya. Hindi tayo mapabayaan ng Panginoon. Hindi tayo mabubulangin ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya lagi ko pong sinasabi sa atin, maaaring iba sa atin nasasaktan, pero mga kapatid, kailangan natin itong tanggapin. Sabi ko lagi sa atin, kaya people na tatay, huwag na huwag natin inadamay ang ministry ng Diyos. Kahit may nararamdaman tayo kahit hindi tayo okay, kahit hindi ka okay sa kapatiran mo, huwag mong idadamay ang ministry. Amen. Kahit napagalitan kita, kahit nagkaroon tayo ng hindi magandang pakipagsama, wala kang karapatan, idamay mo ang ministry ng Panginoon. Yan ang gusto ko sabihin sa iyo. Ministry yan ng Panginoon, napakasagrado. Sa lahat ng kapatiran, ikaw ang pinili. And sometimes hindi ako, binibigyan na tayo ng revelation ng Diyos. Alalayan mo yan. Akayin mo yan. Alagaan mo para magamit. Lumago yung kanyang potensyal. Hindi ko po inaangat ang aking posisyon. Hindi ko inaangat ang aking kalagayan bilang pastor. And sometimes, pag-isipan mo mabuti, minsan hindi ako yun. Siya yun. Pero binibigyan ka ng pagkakataon.
ka sa pagsusulwining, magpatuloy ka. Darating ang panahon, makikita ng Diyos yung katapatan na meron ka. Kaya nagtatapat na pag hindi ka nakikita, at kahit hindi ka nakikita, magtatapat din ang Panginoon sa buhay mo sa lugar na kung hindi makikita. Hallelujah! Church, young people, mga nanay, tatay, kung gusto niyo po gamitin kayo ng Panginoon sa bagay hindi na nakikita, manatili kayo tapat kahit hindi kayo nakikita sa ngayon. Si David, bago siya tawagin na 16-year-old boy, bago siya tawagin ng ating Panginoon, i-anoint ni Samuel as second king. Hallelujah! Saan siya? Parang nandun na sa bukid, naka-isolate. Amen. Parang nagtatago, nire-reject ng kanyang tatay. Kaya nga nung pipili na ng pangalawang hari mula sa lahi ni Jesse, hindi siya pinili. Hallelujah. But sometimes rejection is God's redirection. Hallelujah. Minsan yung pagtanggi, hallelujah, hindi ka tinatanggihan ng Diyos. May nilalang mabuti ang Diyos. That's why mga kapatid sa ating Panginoon, ano man din ang sabihin ng Diyos sa ating mga kapatid, ano man din ang ipatanggal sa atin ng ating Panginoon, ano man ang ipaalis sa atin ng Diyos, huwag tayong matakot, hallelujah, na alisin ang bagay na yon. Sapagkat minsan, paano ka nga naman tatanggap kung hindi ka mawawalan? Paano ka masasalinan kung hindi ka mauubusan? Amen. Hallelujah. Minsan natatanong tayo, marahil Lord, ba't parang ganon? Ba't ako pa? Bakit ngayon pa? Naglilingkod ako, nagtatapat ako sa iyo. Pinapagamit ko, buhay ko, lakas ko, Panginoon. Ginagawa ko yung aking ministry sa abot na aking mga kaya, pero bakit ako pa? Bakit ngayon pa? Pero hindi mo ba napapansin? Ikaw talaga? Tanong ka ng tanong, bakit ako? Bakit ngayon pa? Kailan mo gusto? Kailan mo gustong subukin ka? Kailan mo gustong magkaroon ng problema? Pag ma-okay na ang buhay, masagana na. Kinakailangan minsan o madalas mga kapatid sa Panginoon, ginagamit ng Diyos yung circumstantial pagsubok sa buhay. Kahit minsan wala pa tayo sa victory. Kahit wala pa tayo sa tagumpay natin, ginagamit ng Diyos minsan yung pagkalugit, yung pagpagsak, yung brokenness, para i-pure yung puso natin, para ready na tayo doon sa totoong blessing na hinanda ng Diyos. Kaya dalahin ko sa ating Panginoon, ano man ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, maglingkod pa rin tayo, magpatuloy pa rin tayo. Lagi ko po sinasabi, ulit-ulitin ko po mga kapatid, kahit hindi ko man po kayo nakikita tuwing Martes at Huwebes, dalahin ko sa Panginoon na susupungan tayo ng Diyos na dumadalo sa gawain hanggang kaya natin. Hallelujah. Kunti lang yung nag-amen. Hallelujah. Ang iba talaga wala na po. Praise the Lord. Hallelujah. Pag wala po ko dito mga kapatid, itanong nyo na lang po sa mga kapatid kung nasaan po ako paggabing yan. Minsan wala talaga ako kasi meron akong gawain talaga. Minsan naiibitan tayo, nahugot tayo. Minsan meron na akong gampanin sa bahay, sa buwan. Pero minsan itanong nyo na lang po sa mga kapatid. Hindi ko na ako kinakailangan mag-explain. Bakit wala ako wala ako nung Martes kasi ganito ganyan. Hindi ko na ako kinakailangan mag-explain. Amen. Pero kung gusto niyo pa ng detalye, tanong nyo na lang po yung mga kapatiran kung nasaan po tayo po gabing yan. Kasi alam niya ng iba mga kapatid kung saan ako niya pagkagang ngayong oras. Amen? Amen. Kung hanapan niyo po mo yung pastor, wala nang Martes. Sasabi siya ng linggo, mag-devotion. Kapatid, gusto ko sabihin namin pag-alam ko kung wala ka nang pakialam sa private life mo. Wala ka nang pakialam sa private life mo. Diyos na nakakaalam. At kahit lagyan mo ng CCTV, makikita ko
Huwag naman yan. Ang tungkulin ko yan. Pero yung tungkulin mo yan. Gampanan mo yan. Pangatawan mo yan, kapatid. Yakapin mo yan na may pag-ibig sa ating Panginoon. Hello, nandiyan pa po ba tayo lahat? Hallelujah. Ganon sumunod si Joseph, mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Maging si Maria din. Alam niyo, napaka-bless ng mag-asawang ito. Kasi kahit ganon yung kahihiyan, kasi alam niyo ba, sa tradisyon ng mga Hudyo, kahihiyan at bawal na bawal magsasama kayo na hindi pa kayo kasal. Hindi ka kayo sa Pilipinas na proud pa. Hindi ka kayo sa Pilipinas. Sa mga Hudyo, sa tradisyon nila, isang malaking kahihiyan at kasalanan niya pag nagsasama kayo hindi kasal. At alam ng mga tao, engaged na sila. Malapit na silang ikasal. Pero tingnan mo yung determinasyon ni Jose. Dahil pinahayagan siya ng Panginoon ng Panginoon, inanggap niya yung calling ng Panginoon. Si Maria din, isang birhen. Pero tinanggap niya yung hamon. Hallelujah. Dalangin ko sa Panginoon ang mga taga-tagmay, mga kapatid, hallelujah. Tinatanggap yung challenge, hindi iniiwasan. Tinatanggap yung hamon, hindi iniiwasan. Tinatanggap yung pagsubok, hindi iniiwasan. Tinatanggap yung problema, hindi iniiwasan. Amen? Hallelujah. Kaya nga, meron naman po tayong, requirements dyan, mga kapatid. Sa mga nagsasabi at sa magsasabi, Pastor, baka pwede mo na ako maglaylo. Meron naman po tayong, qualification dyan. Kung valid talaga reason mo, why not? Bawa, health condition mo, nagsasuffer. Pwede kitang pagbigyan. Kung nakagawa ka ng malaki at mabigat na kasalanan, I'm sorry, pero kinakailangan mo natin ang pahinga na saglit. Pero kung yung reason natin mababaw lang, hanggang maaari, pag-isip natin mabuti. Amen. Amen? Mga kapatid. Dalangin ko sa Panginoon, malinaw po ang mga bagay na yan. Huwag tayo magpapadala, ulitin ko, huwag tayo magpapadala basta sa nararamdaman natin. Kaya nga mahalaga, kumukonsulta tayo sa Panginoon. Lord, ito bang desisyon ko, tama ba ito? Ito bang pakiramdam ko ito? Ito bang nararamdaman ko na ito? Tama ba ito, Panginoon? Kasi baka mag-suffer tayo sa dulo. Baka mas mahirapan tayo sa dulo pag pinapakinggan natin, mga kapatid. Sabi nga di ba nakasabihan? Feelings are dangerous. Napakadelikado talaga nito. Kaya hindi sa lahat ng panahon sinusunod ko, kailangan ginagamitan din ito. Hello po. Hindi lang puro ito. Minsan kailangan itong gamitin yung silakbo ng puso, yung tibok ng puso. It's also a part of God's will din. Pag komportable kang masaya, banayad ang lahat. Part din ng God's will yun ng Panginoon. Pero hindi lahat ng pagkakataon susundin mo ito. Kailangan, kaya nga ang utak nilagay sa ulo. Para pag ito umatake, meron din papel ito. Nasa pagpasipatsa eh. Hallelujah. Nalala ko sa intro natin na eh. Enjoy. Amen. Kailangan sa lagi ng isip. Hallelujah. Kaya kami ni Press, not so perfect, pero andun yung aming pag-alalay. Nandun yung aming panalangin. Nandun yung aming pag-uusap. Na Press, wala susukuan itong mga young people natin sa labay. Di baling konti, ang mahalaga solid, sumusunod, submissive. Kaysa ang dami nga natin yung people, tayo yung pinakamarami sa lahat ng FCD sa Palawan. Puro sakit naman ang ulo. Puro kasalanan naman ang niyayakap. Puro maling bagay naman ang niyayakap. Masukayin sa leader. Hindi namin papayagan yan. Masukayin pa sa amin mag-alaga kami ng 5. Sabi 10, 20, 30, di ba pa? Na hindi sumusunod sa Panginoon.
Amen? Kaya, paumanhin mga kapatid. Sabi ko palagi sa inyo, nawa hindi kayo nagsisi at nagsisisi na ako at kami ang naging pastor at leader niya. Amen? Kasi hindi kami titiklop sa katwiran ng Diyos. Di baling sumama ang loob nyo sa amin. Hindi lang namin kayang tingnan na babad kayo sa kasalanan at wala kaming ginagawa. Di ba yung makitaan naman namin tao sa labas? Grabe naman yung church na yan, magdisiplina sa mga young people. Okay na yun. Kasi naman sabihin nila, diyan pala napakalaya din, wala lang pinag-iba. Tinanggal lang yung cross. Tinanggal lang yung nakapako. Mas okay na sa atin. Mas okay na sa amin. Na kahit minsan masakit para sa inyo. Pero kailangan mong tanggapin. Kasi, makipot na pintuan pagka nilalakaran natin. Hindi malapad. Sabi pag makipot, mahirapan ka talaga yan. Susuot ka talaga. Pero sabi ng Biblia, yung makipot na pintuan, daan patungo sa buhay, konti lang ang lumalakad at pumipili ko. Pero yung malapad, ay, pwede pala dito yung TikTok. Pwede pala dito yung Uchi. Eh, pwede pala dito yung ganitong bagay, wala palang bawal. Delikado yung walang bawal sa umpisa. Pagbabawalan ka rin makapasok doon. May requirements. Hallelujah. Amen. Mga kapatid, palakpakan natin ang Panginoon. Mahalaga na tayo kumonsulta sa ating Panginoon kung tama ba ang ating gagawin. At kapag ang Diyos nagbigay sa atin ng kapahayagan, naway ating sundin mga kapatid. Halimbawa, kalooban ng Panginoon, umating ka ng gawain, kasi hindi ka umatin. Alam mo sa sarili mo na umusap ang Diyos. Kada bukas mo ng Facebook, may paalala. Pagbukas mo ng TikTok, may paalala. Pagbukas mo ng YouTube, may paalala rin. Tapos, nagbabasa ka pa ng Biblia, devotion mo, soap nyo, may paalala. Tapos hindi mo ginawa. Tingin mo kaya, kapatid, makakatulong yan sa'yo. Salamat sa Panginoon kay Joseph. Pinahayagan siya ng Diyos. Kaya hindi niya sinunod yung kanyang sariling desisyon. Even yung kanyang sariling emosyon. Pinahawakan niya yung sinabi sa kanya ng Panginoon. Yung pahayag sa kanya ng Diyos na huwag mong tatakasan si Maria kasi yung kanyang pagdadalang tao ay salalang ng Espiritu Santo. Impluwensya ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, kailangan din natin ng Espiritu ni Joseph this year 2025. Kailangan habang nagpapatuloy tayo, yakap-yakap natin mga kapatid yung katwiran at Espiritu kagaya ni Joseph na kahit mahirap ang kalagayan, na kahit mahirap ang sitwasyon, hindi pa sa ngayon ang panahon, hindi pa tinutugon yung panalangin, hindi pa gumagaling sa sakit, hindi pa kasama yung pamilya, yung anak, magulang sa paglilingkod, yet nagpapatuloy. Yet nagsisimba, nagtatapat sa tithing offering, humahayo para maraming kaluluwa ang maakay, maligtas at maalagaan yung mga taong tinawag ng Diyos para sa kanyang kawan. Kailangan ng panahon natin ngayon ng kagaya ni Joseph na pag pinag-usapan ng Diyos, ready sumunod. Na pag pinag-usapan ng Panginoon, kapag inuruan ng salita ng Diyos, ready sumunod, ready maglingkod, ready umalis, ready tumakas sa anumang maling bagay o maling gawain na hindi nararapat sa ating Panginoon. Amen? Huwag niyo pong isipin
maging pastor ng ibang tao. Mas okay nang umalis ka sa mali kaysa magpatuloy ka at binibrainwash yung utak mo. Mas okay na yun. Magsimula ka ulit. Magpatuloy ka kahit dumapa ka. Magpatuloy ka kahit nagkamali ka, nagkasala ka. Okay lang magsimula ka ulit. Huwag ka lang matili sa mali. Yan ay isa sa learning na natutunan ko sa ministry na ating Panginoon. Hindi masama mag-start over again. Amen. 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 Brother Rino. Amen. Hindi masama magsimula ulit. Kaysa naman nandun ka sa bagay na mali. Kasi doon pa nagsimula ka ulit, sasamahan ka ng Panginoon. Nandun yung guidance ng Diyos. Nandun yung anointing ng Panginoon. Inilip ka ng Panginoon. Pero pag nasa mali ka, mag-ingat ka. Yung people, pinag-iingat ko po kayo. Sabi ko ay, kami ni Pres not so perfect. Pwede rin siguro sa amin sabihin, papunta pa lang kayo, pabalik na kami. Pero pag nasa mali ka, alam mo, nauusap ng Diyos. Pero pinapapatuloy mo pa rin, mag-ingat ka. Mag-ingat kayo. Mga nanay tatay, mag-ingat din po kayo. Baka niluloko na kayo ng kaaway. Proverbs chapter 14, hallelujah. May daan at tila matuwid sa tao, pero ang tulo nun, kapahamakan. Amen. Ang sabi ng kanta, mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Pero huwag mo na paabutin ang tatlo. Una pa lang, mag-isip ka na. Mali ata to. Ang dami ng red flag. Ang dami ng warning sign. Ang dami hindi masaya. Ang dami hindi pabor. Healthy. Think about such things. Isipin niyo mabuti. Nasa FCJC tayo. Pugad ng mga Pentecostal, binago ng Panginoon na may iba't ibang story. Nakita ang himala, pagkapala ng ating Panginoong kabukian ng Diyos. Nakakalungkot naman mga kapatid na gano'n yung magiging ending ng buhay natin. Nakakalungkot at masakit na bagay, nagtapat ka ng umpisa, habang nagpapatuloy ka sa dulo, kumikikita yung utak natin, hindi na yung puso. Sinusuway na natin yung sinasabi ni Pastor. Sinusuway na natin yung sinasabi ng magulang. Sinusuway na natin yung sinasabi ng mga magulang, ng ate at kuya. Tapos, magdadala ka ng Biblia. Hello po. Magdadala ka ng Biblia. Baka sabihin sa'yo ng tao, yung Biblia, nasa likod mo lang yan ha. Dapat di ba ang Biblia nasa harap? Yun yung sinusundan. Mas okay nang pagtawanan tayo ng tao sa pagpupuri. Mas okay nang pagtawanan tayo ng mga nasa labas sa pagpupuri. Hindi sa ginagawang mali. Church life ko sinasabi. Especially ang people. Bakit? Kayo kasi ang front line. Kasama yung mga natatay. Kayo yung front line. Ayusin nyo ang inyong buhay. Ayusin nyo ang inyong sarili. Lumalabas tayo again. Lagi ko sinasabi ito, pero lumalabas tayo. Nagkahayo tayo. Ang laki ng tinitingnan sa atin ng tao, mga kapatid, na kabanalan wala sa ating Panginoon. Nakakaya naman na meron silang makita, mga kapatid, na hindi kaaya-aya. Hindi tayo perfectong tao, mga kapatid. Pero magkaiba po yung kasalanan sinasadya sa hindi sinasadya. Yung alam na natin, naturuan tayo ng salita ng ating Panginoon, pero tuloy pa rin tayo sa bisyo, tuloy pa rin tayo sa pagsusugal, tuloy pa rin tayo sa pagkakasinisan. Okay na sa akin na dito pa sa church na medyo masakit ang salita, kesa naman nasa mali akong paglilingkod. At doon ako dinadaya. Mas okay na sa akin ngayon, medyo masakit. Kung magdadala naman sa langit,
ko sa Panginoon, magkaroon ng puso ng mga taga-Dagmay. Nagpapasalamat, hallelujah, na tinuturuan sila ng salita ng ating Panginoon. Na binabago sila ng salita ng Panginoon sa pamagitan ng mga harap. Na tinutuwi sila sa kanilang pagkakamali. Akala niyo ba kayo lang po yung tinawid? Bago tayo nagtutuwid, bilang tagapagturo, minsan din tayo tinawid. Kaya totoo yung sabi tatay doon sa mga tagapagturo. Bago mo nga naman ihain, ka lang muna ng hasa. Amen. Napakadelikado po kasi. Alam niyo, depressed. Alam niyo, Sister Joy, bilang leader. Tinatanggalan mo natin dapat ng hasa. Alam niyo yan ang mga Sunday school teacher. Tanggalan natin ng hasa. Kaya lagi sa mga kapatiran natin, sa mga nagtuturo natin, gawin niyo mga anak niyo. Oo, wala pa akong pamilya. Pero sigurado ako mga kapatid, sabihin ng ating Panginoon. Loobin man ng Diyos. Kung ano yung pamulat sa atin, yun din yung ating tuturo. Amen. Mag-iingat kayo mga kapatid. Baka minsan masyado kayo saway na saway sa ibang tao. Pero sablay kayo sa sariling pamilya niyo. Anong first ministry natin sa church, sa Panginoon? Pamilya. Kaya kahit sa mga nanay tatay, gusto ko sabihin na kung ano naman yung nais ng Panginoon sa buhay ng iyong mga anak. Kahit mahirap po para sa inyo, lakaran niyo mga kapatid. Sabi ko sa mga kapatid natin sa lugar na ito, itong iglesia na ito, tayo itong henerasyon na ito na matatanda, ilipas tayo. Manatili yung mga batang yan. At ano ang kanilang kalalakihan kung wala silang tinanggap na turo at aral mula sa Panginoon na tinanggap natin sa Diyos. Paano sila lalakad na sila ay manatili sa apostolikong doktrina o hindi mo ituturo? Paano sila lalakad sa Panginoon? Paano sila matututo mag-pray? Paano sila matututo mag-simba? Paano sila matututo mag-tithes and offering? O hindi natin tinuturo at hindi natin ipinapakita sa kanila. Medyo may pangamba ako sapagkat ako bilang pastor, lilipas ako. Mawawala tayo sa mundo ito. Hindi natin alam kung kailan tayo mabubuhay sa mundo ito. Pero sabi ko, Lord, hanggat nandito ako, hanggat tinatawag mo ako, hanggat ginagamit mo ako sa lugar na ito, Panginoon, I will praise the truth. Hallelujah. May tumawa man o wala. May mapasalamat man o wala. Basta sa ngalan ng katotohanan. Nagpapatuloy ako, Panginoon. Kasi alam ko naman, Lord, ikaw ang nagtatawag ng miyembro. Amen. Mga kapag 2024 na ho, huling buwan, ilang linggo na lang papalit ng taon. Kailan ka magpapalit? Hallelujah. Kailan ka magpapalit ng maling paniniwala? Kailan ka magpapalit ng maling prinsipyo? Kailan ka magpapalit? Kailan? Kung hindi ngayon, kailan ba? Hallelujah. Tahimik talaga ang Diyos pag ganito usapan. Kaya sabi ko kay nanay ang nakikita ng family ko. Sabi ko, Nay, payag ka ba? Ako ang maging pastor mo. Kasi sabi ko, wala po kayong magagawa. Sabi ko, wala po kayong magagawa, Nay. Tayo talaga magkakasama dito sa church habang nabubuhay tayo. Diba? Hanggang sa pagbabalik man ng Diyos, loobin man ng Panginoon. Nabuhay pa tayo. Sabi ko sa kanya, Nay, kilala mo ako, maingay ako mag-preach. Nagagalit ako. Hindi ako nangingimi mang-lermo sa mga kabataan. Hindi ako nangingimi magsabi ng hindi maganda sa mga nanay-tatay. Sabi ko sa kanya, sabi ko, Nay, kilala mo ako. Sabi niya sa akin, tanggap ko, Pastor. Kasi di man nabago si Dundun. Hallelujah.
ganyan, parang ginan yung dibdib ko. Uy, sabi ko, praise God. Grabe yun. Kaya di naman nagbago si Dondon. Huwag ka nang, nalagyan na may hatag sa iyan. Kaya na ihatag ng iyang asawa sa ako. Pero salamat kita kayo sa Ginoo Pastor. Kaya sa Pentecost na nabagong yun ako ang anak. Purihin mo ako. Nawa na magpatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Pasensya na po, pero hindi ako magbabago ng sistema talaga. Ito yung ating tinatindigan at ito yung ating sistema talaga na dapat sa ating Panginoon. Salamat sa Panginoon sa buhay na rin natin kita. Hindi siya tanggapin kahit maingay yung pastor niya. Hindi naman nabago si Dondon, pastor. Praise God. Hindi po yung boses ko. Yung boses ng Diyos na una pala. Hindi rin sa sistema ko. Sa sistema ang galing dito. Yun po talaga yung mga kapatid. Ang Diyos ang patuloy na itinataas natin. Instrumento lang tayo palagi sa mga kapatid. Piliin natin sumunod sa ating Panginoon. Pwede mo sabihan niya ating katabi, sunod kay Kristo. Huwag tigas ulo. Hallelujah. Ang problema, ang ulo matigas na, pati puso na din tumitigas na. Delikado yun. Kaya sabi ng Ezekiel, binigyan na tayo ng bagong puso. Amen? Dati masuwain, hindi na. Dati hindi nakikinig. Ngayon nakikinig na. Yun yung pinatala niyo sa puso. Huwag natin ipapalik yung dati. Kasi mahihirapan talaga tayo mga kapatid. Church, mahirap maglingkod sa Diyos. Hindi ko po sinasabing madali. Pero sundin natin ang Panginoon. Alam niyo kahit si Jose, para sa kanya, Lord, kahit matanggalan ako ng kahihiyan, kahit matanggalan ako ng karangalan, dahil pinili ko na samahan ko yung aking asawa kahit hindi pa kami kasal, I will follow you. I will obey your command, Panginoon. Susunod ako, maglilingkod ako, magpapasakot ako, Panginoon. Nawa, gano'n din tayo. Kahit tawanan tayo ng mga tao dyan sa labas. Kahit nakita nila paglapit na dito. Kita nila yung pagpupur natin, nakita ko na yung short. Sobrang sobrang rascal na, hindi naman rascal, sobrang hyper na talaga. Wala naisip, hallelujah. Nakita ko na yung short. Okay lang. Kahit magmukha tayo, sasabi, kahit magmukha po tayo, katawa-tawa. Mamaya, lalabas tayo, di ba? Hello. Amen. Lalabas tayo maya. Batik yan, meron yan. Yan na, nag-grupo na. Nag-grupo na. Patay na. Talagang kailangan silang maging alert, mga kapatid. Dapat sila naman yung nagpapatuloy, di ba? Yung kinalang sinimula. Hallelujah. Yan na, nag-aakay na. Uy! Kita ko na yung maniglilipit mo, no? Kita mo na yung kasama ko sa inuman, no? Grabe, yung leader na pala. Kinakabahan na yung mga tao dito. Kinakabahan na sila, no? Di ba? Di ba? Wala sa kanila ganun eh, di ba? Wala sa kanila ganun eh. So, kinakabahan na sila eh. Hallelujah, pala pala ng Panginoon. Hinali pala ko kayo. Hallelujah. Kahit musigin tayo, kahit itaboy tayo mga kapatid, kahit nailim tayo mga kapatid, kahit nawalan tayo ng barkada dahil sa pagsunod natin sa Diyos, kahit hiniling na ng kailan pa tayo mamamatay dahil sa pagsunod sa Panginoon, sige lang. Kahit pinost na tayo sa Facebook, kahit siniraan tayo sa social media, kahit siniraan tayo sa ibang tao mga kapatid, magpatuloy. Huwag nyo nang sasabihin at huwag nyo nang iisipin yung sasabihin.
may sasabihin talaga sila. Hindi natin control yun. Pero yung control natin, ano yung ipapasok natin sa isip natin. Halimbawa, sinabihin ka, bahagi-bahagi. Kaya din ang buhay natin. Pipiliin mo, ipapasok mo sa isip mo at papaganahin mo siya. O itataboy mo siya. Papetan mo ang salita ng Diyos. Binago na ako ng Panginoon. Pinatawad ako ng Diyos. Tinanggap ako ng Panginoon sa aking karumihan. Inibig ako ng Diyos na di kaya tumasan. Now, meron ba makakapigil? Wala. Nasa iyo yan, kapatid, yung people na ni tatay, nasa inyo yan kung tatanggapin nyo yung mga sinasabi nila. Pero kung mananatili po kayo manihin dala-dala sa Britanya, panalo tayo dyan. Ano man, sabihin nila. Babalik ito. Hindi na moralis kayo. Hallelujah. Hindi na mo ba? Praise God. Minsan ang lakas makapigil pag ginamit nila yung nakaraan natin. Parang, ang lakas makapigil nun. Parang, ay, wala. Ano, wala akong lakas. Alala ko. Ang lakas makapanghina nun. Uy, kapatid, magbalik loob ko sa Panginoon. Nasukungan ko na ang tamang paglilingkod. Dati ka ng kasama. Hindi ginagawa ko. Tapos Bible study sa akin. O-offeran mo ko ng Bible study kay Pastor. Ganito mga dati. Ang lakas makapigil nun. Amen. Kaway-kaway sa nakaraling. Ang lakas makapigil nun. Ihinto ka talaga sa ginagawa mo sa Panginoon. Pero alam ko, saksi rin kayo lahat. Saksi tayo lahat. Ano yung nagpapakapal ang mukha natin? Ano yung nagpapakapal ang mukha natin, mga kapatid? Hallelujah. Ano yung nagbibigay sa atin ng lakas ng loob? Pag-ibig at Espiritu Santo ng ating Panginoon. Pag-iyan ang malinaw sa atin. Mahal ako ng Diyos. Born again ako. Walang sino man, walang tao ang pipigil sa atin magbahagi ng salita ng ating Panginoon. Kasi para sa atin, sabi ng Apostol Pablo sa 2 Corinto chapter 4 verse 5, sapagkat ang ipinapangaral namin, hindi ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus, na nagbago ng buhay namin. Kaya sabi ko na, nakaraan kay Brother Luis, patiwalam nyo kapatid, hindi tayo nagmamayabang sa ating grupo. Pero pag alam ng Diyos ang layunin natin at motibo sa pag-aakay natin ng tao, hindi imposibleng hindi tayo samahan ng Diyos. Naniniwala ako dyan, mga kapatid. Tingnan mo yung katabi mo. O, di ba? Posible yung imposible. Dati nga makakasama lang ko yan. Nakatay nga, di ba? Nakita niyo po sa akin. Kayo rin nagkakainitan noon. Kayo rin muntik kayo magpatayan noon. Pero tingnan mo yung sarili mo. Dati magkasama kayo. Ngayon magkasama rin naman kayo sa gawain na ng Panginoon. Hallelujah. Pwede mo kumpisin mo yung katabi, magpatuloy ka na kapatid. Huwag na natin iisipin yung sasabihin ng ibang tao. Isipin natin yung plano ng Diyos sa buhay natin. Paano mo ako magagamit, Panginoon? Paano ako makakabawi? Yun yung isipin natin. Paano mo ako magagamit na dating komando, ngayon sundalo na ni Kristo? Meron ko ito komando? Sisindihan mo kayo. Biro lang ako. Nawawala na mga kapatid, ha? Hindi yan tamang grupo. Ang tamang kapatiran, nasa FCJC. Praise God. Nandiyan pa ba kayo? Amen. Isipin
Isipin natin palagi, paano mo gagamitin buhay ko, Panginoon? Paano mo ayusin yung buhay ko? Para magamit mo sa ibang tao na kailangan din ng kaligtasan tulad. Kaya alam ko, kumbinsido kayo eh. Yamang kayo binago ng Diyos, nakalasap ng biyaya, nakaunawa ng pag-ibig ng Panginoon. Hindi hindi mo ibalik yan. Hindi pwede. Sisilak po sa puso mo. Kailangan kong marinig ng kumpare ko. Kailangan kong marinig ng kumare ko. Kailangan kong marinig ng kapitbahay ko. Kailangan nilang mapalitaan na ako'y binago ng Panginoon. Hindi posible yun. Pag nangyari yun na pinipigilan mo ang sarili mo, baka may problema sa tinanggap mo. Pero pag malaya ka nagsasabi, hallelujah, under ng guidance ng Holy Ghost, kahit tinatawanan ka, nagbabahagi ka ng salita ng Diyos, kahit makita ka nagpipray, tinatawanan ka, nagpapatuloy ka pa rin sa Panginoon. Kahit inaalawan ka ng isa lang, pero tumatanggi ka, hallelujah, purihin ang ating Panginoon. Kung sa nagpapatuloy, darating po ang panahon, mga kapatid, hindi po tayo magiging lugi. Sapagat ang totoong pagpapala at tagumpay ay nasa pagsunod at paglilingkod natin sa Diyos. Hindi sa sino mang tao, mga kapatid. Naawa ko sa ibang kapatid natin. Mas takot pa sa kumpare kaysa sa pastor. Pag inaya, sige, wala naman si pastor. Hindi naman tayo makikita. Sige. Alang-alang sa ating pinagsamahan. Mga kapatid sa Panginoon, mahal ko po kayo. Pero hindi lahat ng pakikisama sasama. Hindi lahat ng gawain pupunta ka. Kung gawain ng Diyos, punta ka. Pero pag hindi gawain ng Diyos, hindi lahat. Pwede kang sumama dahil pakikisama, pero hayaan mo na yung pakikisama mo mag-influence ka ng iba. O mo hayaan na sa pakikisama mo, napasama ka. Ang problema, walang masama sa pakikisama. Ang masama sa pakikisama, napasama ka. Kasi napasama ka na. Hallelujah. Kaya nga hanggat maaari, huwag nang pumunta. Huwag nang tumuloy. Di ba lagi, nabagay ko sa inyo nakaraan, ang tukso, hindi yan basta pinag-pray, Lord. Alisin mo ito, Panginoon. Pag nandyan na, tumakbo ka na. Kasi nga hindi mo yan kaya. Pag hindi tukso ka, ay, punta ka. Alam mo na. Sa puso mo kaagad, huwag na. Alam ko, maiipit ako dyan. Alam ko, hindi ako nakakatanggi dyan. Mag-isa lang akong Kristiyano, medyo mahina pa din sa prat. Sige lang, kailang muna. Hindi yung, sige tawag mo sa pastor. Pas, pwede ba ako magpaalam sa minsan paano kung di ako makatanggi kasi nandun ka na pala. Mautak pa naman po minsan ng Kristiyano, nagpapaalam, nandun na. Ngayon, mga kabataan, minsan, mapunta ako dun sa saan ka? Dito na ako. Guys, wala ko alam na. Revelation yan. Ikaw na nagsabi. Hallelujah. Totoo na may sinasabi. Nagpapaalam. Parang totoong ginawa, ipinaalam. Magkaiba yung ipinaalam sa nagpapaalam pa lang. Hinihingi yung konsultasyon at aproba. Magkaiba yung nandun ka na. Bakit ko nasabi yan? Ganyan din ako noon. Hallelujah. Praise God. Sabi sa katabi, hindi lahat ang gusto makukuha mo. Hallelujah. Kasi hindi lahat ng gusto nararapat sa iyo. Amen. Pastor, kung doon ako sa gusto na ice cream, wala problema. Samahan mo lang, samahan kita. Okay, libre mo lang ako. Doon sa gusto na ice cream, mga kapatid. Pero doon sa bagay na hindi nararapat para sa atin, mga kapatid.
Wala tayo doon. Amen, church. My church, nanay, tatay, at people. Sumunod tayo sa Panginoon by year 2025. Same passion, hallelujah, same excitement, same dedication and determination. Magpatuloy tayo sa ating Panginoon. Kahit wala pang aircon, kahit mainit pa ang panahon, kahit puro kape at tinapay lang ang merienda pagkatapos ng gawain, kung busog naman ang ating spiritual na buhay, mga kapatid, okay na yun, hallelujah. Okay, dapat din sa atin, mga kapatid, hallelujah. Praise God, hallelujah. Ang pagsunod, tandaan niyo ito mga kapatid, ang pagsunod at pagtitiwala mo ngayon ay magsisiguro ng kinabukasan mo habang panahon. Hindi lamang magsisiguro ng kinabukasan mo bilang nanay o tatay, magsisiguro din ang kinabukasan ng anak mo pag nawala ka na, ng apo niyan pag nawala ka na. Ibig sabihin, pag nagpapatuloy ka ngayon, makaka-apekto ito sa iyong salinlahi. Magiging buhay at buhay ang bagay na yan na iyong itinanim sa ating Panginoon. Yung pananalangin mo, maaaring hindi yan mangyari sa ngayon, pero mangyayari yan pag ikaw, maaaring wala na sa panahon ngayon. Nakakalungkot lang, no? Kasi mangyayari pa yun, pero wala tayo. Practice nangyari. Di ba? Kaysa naman hindi nangyari. Hallelujah. Amen? Amen. Praise God. Tuloy tayo, mga kapatid. Tuloy tayo sa ating Panginoon. Ayaw ko pong mag-unwari sa inyo bilang pastor, mga kapatid. As mas kaya ko, mga kapatid, ako po ay nagsasabi talaga sa inyo, mga kapatid, ng aking saloobin dito sa iglesia. Bakit kayo din naman sa akin in-encourage ko po, o meron kayong hindi maayos na nakikita ang system sa church, sabihin mo sa akin, pero ako naman akong pastosin. Sabihin mo sa akin. Amen? Hindi yung ipapadaan mo pa sa iba, o ipapadaan niyo po kanina-kanina. Ipadaan mo sa akin. Pastor, tingin ko parang may kulang doon sa ganito, ganyan natin. I-direct mo ako. Kung di mo kaya sabihin sa akin, i-PM mo ako, i-message mo ako, mga kapatid. Pwede mo akong punta, pwede mo akong personally after na service. And as much as possible, ako po ay nagiging open sa inyo, mga kapatid. Alam niyo ba, medyo nalungkot ako by this year, 2024. Kasi halos, ito man, ariin niyo po itong correction sa inyong buhay. Amen? So, all pamilya to, all pamilya. Amen po. Ariin niyo po itong correction at patuloy na pagpapaunawa ng Panginoon. Medyo nalungkot po ako kasi wala nang nag-iimbita sa akin. Pastor, magpa-college prayer ako. Narinig ako. Oo nga, wala naman doon. Parang sakit ng ano yun. Medyo nalungkot ako, mga kapatid. Kasi para sa akin, ang college prayer, yan yung time para yung presensya ng Diyos mamalagi sa tahanan. Kaya nga minsan may mga kaguluhan sa bahay at buhay na paulit-ulit kasi nga wala na yung presensya ng Diyos. Yung presensya na ng extra Diyos. Ibang Diyos-Diyosan ba? May iba na tayong prioridad. May iba na tayong tinatangin. May iba na tayong inuuna. Kaya tuloy pag wala ang gawain ng Diyos sa bahay, magulo rin yung nasa bahay. Nagkakawatak-watak yung nasa bahay. Hindi sumusunod yung nasa bahay. Ang daming boss. Sing. Ang daming reyna. Ang daming hari. Bakit? Wala na ang presensya ng Diyos. Kaya nga lagi ko po sinasabi sa inyo noon na kapatid, kahit wala pong merienda, patuloy niyo naman po ako. Patuloy niyo po ang mga kapatiran. Naiintindihan ko siguro, nahihiyaw kayo kasi wala ko kayo may papamerienda. Pero ano kung pipiliin nyo? Yung mahiya kayo na wala kayo papamerienda o walang gawain at presensya ng Diyos sa inyong tahanan. Mas piliin nyo, mga kapatid, na kahit wala akong pamerienda, pastor, okay lang. May pag-pray mo lang ang aming tahanan bilang pastor. Makasama lang ang kapatiran. Makaramdaman lang kami ng galak sa aming sarili na meron kami katuwang sa problema, meron kami katuwang sa pagsubok.
Jesus Christ ay i-bless ng Panginoon. Hindi ako tatayo muna dito mamaya. Kahit ako alis dito mamaya. Aantayin ko yung magsasabi. Pero depende yan sa puso na nagsabi. Depende yan. Pag may pagpapala dumating sa'yo, praise God. Wala ka na lang. Ah! Dira. Pero kung wala, bakit hindi ko sa ngayon? O baka ayaw mag-ibig. Pero kung meron, ay declare sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kung meron man, magsasabi sa akin, Pastor, ngayong taon ito, bago matapos ang taon ito, gusto ko magpagawain tayo sa bahay. Hindi naman tatalak agad. Hindi na pinababa. Ang sino ang maunang makahibok? Ayun siya, ay. Ayun siya, ay. Sige. Alam ko. Pero kasi sinauna. Alam ko. Sabagay, kung mauna naman talaga, pamilya, saan? 25 sa inyo. Wala, kontrata na rin talaga sa akin. Patay. Okay, daan sa bunutan. Oo, di ba? 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 Para lusot ako, okay, hindi ako makapili. Daan sa bunutan. Oo, di ba? Galing, praise God. Hallelujah. Praise God. Nawa, patuloy pa rin tayong maging mainit sa paglilingkod natin sa amin. Hallelujah. Hallelujah. Saan ako? Ay, sino birthday nga na yun? Ah, hindi ko nga. Ah, 22. Wala kayo. Bakit na yun ako? Hindi ko na malala sa tabi natin eh. Hallelujah. So, umay na yan mga kapatid, mahin ako kontratahin. Pero itatati sa punta niyan, hallelujah. Next year, mag-imainit pa rin tayo sa Panginoon. Bakit? Kung ngayon ay huling buwan, katapusan ng buwan, pero hindi pa katapusan ng mundo, hallelujah. Kung ngayon, magpapalit na yung taon, pero hindi magpapalit yung kabutihan ng Diyos. Amen. Kung napilayan ka ng January, March, sorry. Yan na naman tayo. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November. Huwag ka mag-alala, di ba gumawa ang Diyos na wala ngayong December? Nagpapalit yung buwan, nagpapalit yung taon, pero hindi ang kabutihan ng Diyos. Hindi ang kabutihan ng Diyos. Come on. Hindi ang kabutihan ng Diyos. Praise God. May naka-post ka lang. Hindi ang katapatan ng Panginoon na kapatid sa ating Panginoon, sa ating pagdilingkod, sa ating buhay. Yes. Hallelujah. Minsan pilay, pero praise God, buhay. Minsan pinipili ng problema, pinipili ng pagsubok, pero praise God, nakakapaglakat pa rin naman. Nakakapagsalita pa rin naman. Nakakatawa pa rin naman. Dahil sa Diyos. Amen. God. Sabi ng iba, ano ang sekreto ng mga taga-damay? Wala tayong sekreto. Hindi lang talaga nila alam yung nangyayari sa atin. Hindi yung sekreto. Amen. Wala pa rin kasi talaga sila sa paglilingkod natin. Yun. Pero pagkasama na natin sa paglilingkod sa Diyos, nagsuko ng buhay, nagsisi ng kasalanan, nabautisman sa tubig sa pangalan ni Kristo, natagap ang Holy Ghost. Masasabi nila, hindi pala ito sekreto. Hindi ko lang pala alam noon kung ano yung dapat kong gawin at piliin. Amen. Hallelujah. Alam niyo kapatid, marami tayong tinanggap sa Diyos sa taong ito. Hindi mo yan may kakaila. Maliban pa dyan sa buhay mo, marami tayong tinanggap sa akin. Pero ganun pa man, mga kapatid, kung meron po kayong
hinihingi sa ating Panginoon. Ang Diyos, meron gusto mo nang ibigay mula sa ating buhay. Pero hindi ko makapalit. Kung ang Diyos, kung nagdanais tayo sa Panginoon na may hinihiling tayo ng bagay, ang Diyos meron din gusto iparating. Meron din siyang gustong hingin muna sa ating buhay. Kasi yung buhay mo na yan, yung buhay mo na yan, kapatid, hindi mo na yan buhay ngayon. Hindi mo na yan buhay ngayon. Yan ay sa Panginoon na. Kaya nga, Panginoon, siya yung nakakataas sa atin. Ang alipin, hindi dakila sa Kaniyang Panginoon. Ang Diyos ang dapat na naluluwalhati na itataas at nasusunod sa ating buhay. Amen? Kaya naman, ang sinasabi ng Diyos sa ating buhay, ano man ang pinaparating sa atin ng Panginoon na mabigat man na kalagayan, dalangin ko sa ating Panginoon, mga kapatid, magkaroon tayo ng puso na, Lord, kung paano binigay mo sa amin ang iyong buhay, hayaan mo maibigay din naman namin ang aming buhay bilang katampatang pagsama sa iyo. Kasi ang sabi ng 2 Corinto chapter 5 verse 15, at siya'y namatay dahil sa lahat si Yesu Cristo, upang ang nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay. Ngayong araw at buwan ng Kapaskuhan, mga kapatid, hinihingi ng Diyos yung buhay natin, gaya ng pag-aalay niya ng buhay sa atin. Yung oras mo, yung panahon mo, hinihingi ng ating Panginoon. Kasi darating ang araw, hindi na Pasko. Bababa na siya sa langit bilang hari. At kukunin tayo at tatanggap tayo ng gantimpala. Kaya nga, doon sa Luke chapter 12, ang sabi niya, ng ating Panginoong Jesus, mapalad ang aliping datnan ng Diyos. Tignan natin mga kapatid, bonus verse. Luke chapter 12. Ito, 47 mga kapatid. Ito pala sasabi niya, at yaong aliping, nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at hindi naghanda at hindi gumawa ng alisunod sa kanyang kalooban ay papaluin ng marami. Now, this is a judgment, mga kapatid. Pero hindi naman mo literal na papaluin, kundi dadanas o ng parusa ang tao hindi man nakiling dapat na doon sa tinawag ng kanyang Panginoon. Pero hindi na tayo dapat kabilang dyan kasi tinubos na tayo ng Panginoon. Kaya nga encouragement sa atin ng Diyos, huwag ka nang babalik doon. Dito ka sa nagpapatuloy, dito ka sa sumusunod, dito ka sa nagpapaturo, dito ka sa patuloy na nais at kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Kagaya ni Jose, kagaya ni Maria, sumunod ka sa Diyos kahit hindi mo pa alam yung pupuntahan, kahit hindi mo pa alam yung mangyayari. Sunod tayo sa Panginoon, lingkod tayo sa Diyos, samba tayo sa Panginoon, puri tayo sa ating Panginoon. Kahit hindi pa malinaw yung imahe na nakita natin, kahit hindi pa buo yung plano na inahanda ng Diyos, at kahit wala pa tayong kasiguraduhan, magpatuloy tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. By year 2025, babalik tayo sa ating sistema at nakaguyan. Mag-aayon na pa rin tayo, hallelujah. Mag-aayon pa rin tayo, mga kapatid. Magpapagamit pa rin tayo, magsisimba pa rin tayo sa ating Panginoon. Ipapagamit natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Hanggang sa kanyang pagbabalik. Nagkaroon ng Pasko.
nagkaroon ng Pasko dahil sa iyo. At babalik din si Kristo para rin sa iyo. Now, kung medyo alanganin ka, ang pagbabalik ng Diyos talagang katatakutan mo. Amen. Kaya nga hindi ko po kayo tinatakot. Hinahanda tayo ng Diyos na gawin ang ating kalooban ng Diyos sa buhay natin. Yung magagawa natin sa gawain ng Panginoon na itinuturo sa atin, gawin natin para kapag nabalitaan mo ang mga samot-saring pangyayari sa mundo, hindi ka kinakabahan, hindi ka nagpapadala sa takot, kundi nananabik ka sa pagpapalik ng Panginoon. Kaya ang tao ngayon, ang kanilang pinaghahandaan, yung pagdating ni Santa. Pero ang dating sa kanila, Santanas. Tayo dapat pinaghahandaan natin, yes, we celebrate Christmas season, pero dapat pinagpupulay-pulayan natin, ako yung dahilan bakit may Pasko, ako yung dahilan bakit pinanganak si Kristo, ako yung dahilan bakit siya nagkatawang tao. Now, maghahanda ako, maglilingkod ako, sa kanang akin at aking buong pamilya, ang aking sambahayan, maglilingkod kami sa Diyos, kasi kung si Kristo lang parito sa unang pagparito, babalik siya at nangako siya na babalik siya para sa akin, para sa amin. Praise God. Yan ang mensahe ng Panginoon sa ating mga Pentecostal. Hayaan niyo ang iba nagpapagarbo ng Christmas tree, nagpapagarbo ng parol, nagpapagarbo. Hindi yan ang babalikan ng Panginoon. Yung merong ilaw. Hindi yung may ilaw sa bahay. Yung may ilaw sa buhay. Praise God. Oh, thank you, Lord. Yung may, again, hindi yung may ilaw sa bahay, yung may ilaw sa buhay. Yung Holy Ghost, katinanggap mo, yan ang seryo, yan ang tatak, nagpapalitan tayo ng Panginoon. Hallelujah. Kaya dapat tayo mga Pentecostal, mga kapatid, hindi tayo nakatingin pag Christmas sa Pasko lang. Tumingin tayo sa pagbabalik na ng Panginoon na malapit. Amen. Oo, mag-aanda tayo sa Medianoche. Na medyo hindi alam kung may Medianoche. O may nagkanda leche up. Sinsan, di natin alam ba, may panghanda ba tayo? Honestly kami, hindi ko alam may panghanda ba kami mga kapatid. Pero okay lang, kahit wala pang handa, at least naghahanda. Okay lang, kahit wala tayong handa sa Medianoche. Meron naman tayong pinaghahandaan. At tayo kanyang pinaghahandaan. Sabi ng Panginoon, John 14:1, pag maglumihanan ng iyong puso, sumampatayan kayo sa Diyos, sumampatayan din kayo sa amin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Iyon yung pinaghahandaan sa atin ng Panginoon. Pagkain lang yan, prutas lang yan, lilipas yan, itudumi yan ang siyan. Pero yung mas pinaghahandaan sa atin ng Panginoon, isang lugar na hindi kukupas, hindi lilipas, hindi maagawin sa atin. Kung bakit natin binabahagi ang bagay na ito, kasi yung dapat ang pinagtutuunan natin ng atensyon at pansin. Hindi yung regalo na palakagap natin, kundi yung regalo ang binigay na sa atin. Hallelujah. Amen. Ano yung regalo na yun? We are saved by grace. Amen. Through faith. Naligtas tayo sa biyaya, regalo. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya yung people na tatay, hindi kayo lugi. At Christmas party siguro ang puro palaki ng mga regalo. Si
hindi man lang nagparamdam sa inyo. Pero si Kristo Jesus, hallelujah, mayroon nang binigay na regalo sa inyo, mga kapatid. May mga natatrabaho sa akin sa iba't ibang establishment na ginito. Maaari ng Christmas party, buklo ang nakuha natin, mga kapatid. Pero sa Diyos, hindi tayo naging buklo. Higit pa tayo sa jackpot, hallelujah. Romans chapter 8, tayo ay higit pa sa baba tagumpay. So stop complaining. Start surrendering. Magandang pang-caption na, no? Mga kapatid sa Panginoon. Ano, iiwas kayo? Tatakas kayo kasi ang bigat. Paunahan ko na kayo, ha? Lalong bibigat yan pag umalis ka sa gawain ng presensya ng Diyos. Alam mo yan. Amen. Pag lalo kang umalis, lalo bumibigat yan. Kasi wala din yung guidance ng Diyos, eh. Wala din yung kagalakan, wala din yung kapayapaan. Kasi wala ka sa presensya ng Diyos, umaalis ka. Eh, hindi po totoo ang Diyos ang lumalayo sa atin. Tayo ang lumalayo sa Diyos. Amen. Kasi ang Diyos habol ng habol. Lapit ng lapit. Pero ikaw ay lumalayo. Layo ng layo. Tayo yun. Pero napakabuti ng Diyos, pinapalalahanan tayo sa pamagitan ng mensahe na ito ng ating Panginoon. May ibang mga pamilya sa atin, sumusuko na sa hamon ng buhay. Church, alam mo yan? Na nung wala ka pa sa Panginoon, mas mahirap yung buhay mo. Kasi wala kang inaasahan na tutulong sa iyo. Pero ngayon, nandito ka na sa paglilingkod sa Panginoon, iniimbitahan tayo ng Diyos. Huwag ka nang magrason. Huwag ka nang magreklamo. Sumunod ka sa Panginoon. Tulungan mo ang gawain ng Diyos. Tulungan mo ang pamilya mo. Kaya ka nga nahihirapan kasi umaalis ka eh. Bumalik ka na. Bumalik na kayo sa gawain. Bumalik na kayo sa ministry. Bumalik na kayo sa pinapagawa ng Diyos. Kasi habang lumalayo, talagang napapalayo. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon para ayusin natin ang ating buhay, ang ating sarili. Tulungan tayo ng Panginoon. Tulungan din natin ang ating sarili, mga kapatid. Na tayo ay patuloy na makalakad sa kalooban ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Stop complaining. Kaya mo sabihin mo sa iyong katabi, huwag ka na magdahilan. Sumunod ka na lang. Again. Huwag ka na magdahilan. Kumisin mo. Parang nilaniwala eh. Huwag ka na magdahilan. Sumuko ka na lang. Ay ko nababanggit dito, pag sa pelikula, nanonood tayo, lagi mga tatay, ang sabi ng bida sa kontrabida, napapalibutan ka na namin. Sumuko ka na. Ibaba mo na yung armas mo. Ibaba mo na yan ang pumipigil sa'yo. Ibaba mo na yan ang papahagal sa'yo. Ibaba mo na yan ang papalungo sa'yo. Come on. Ibaba mo na yan ang papalugi sa'yo. Ibaba mo na yan, kapatid. Ibaba mo na. Ibaba mo yung kayabangan mo. Ibaba mo, mga kapatid, yung bagay na hindi tama, hindi nararapat sa Panginoon. Kaya ka nahihirapan eh. Mahal ko kayo. Mahal tayo ng Panginoon. Pero kaya tayo nahihirapan kasi bit-bit pa natin yung bagay na hindi na natin dapat ginawa. Pinupuntahan yung bagay na hindi naman dapat pinupuntahan. Yung pinapapuntahan, hala, nagbibigay-bigay. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. Huwag ka na magdahilan. Sumuko ka na lang. Mahirap. Ano ba? Lisod kayo. Ano ba ang terminology natin? Rokori. Ano man ang bagay na yan, paano man siya i-express sa Panginoon, wala kayong magagawa, sabi ng Panginoon. John chapter 15. Wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin.
Amen. Bakit ang ibang tao, hindi mayaman, kayod manok din, kayod kalabaw din, isang kain, isang tuka, pero bakit nag-e-enjoy sa gawain? Kasi ang pag-e-enjoy sa gawain, hindi nakasalalay yan sa nararamdaman. Nakasalalay yan sa tinanggap mo sa Panginoon. Sa pinapapasok mo sa puso, sa pinapapasok mo sa isipan mo. Oo, mahirap ako ngayon, pero yayaman din ako. Oo, mahirap ako ngayon, aasenso din ako. Oo, mahirap ako ngayon, pero lalago din ako. Oo, naghihirap ako ngayon, dumadaan ako sa pagsubok, dumadaan ako sa problema. I am inspired sa buhay na may uping, hallelujah, na taga-Bukana. Hindi ho yan mayamang tao, mga kapatid. Pero saludo ako sa pananampalataya ng ating kapatid na yun, mga kapatid. Pag-araw ng prayer and fasting, maghahanap yan ng sasakyan para makapunta sa gawain. Tayo may sasakyan na nagdadahil pa tayo. Pag sinasabihan tayo ng ating pastor, ikaw man ako malalay. Pastor, paniki ako eh. Ba't ako? Ikaw tinalaga dyan, tapos ibabalik mo sa akin yung tanong. Hello? Empress? Diba? Ikaw tinalaga dyan eh. O ako saan nilagay ako, di nakinaanin yan. Kaya may lagi ko kayo hinahamon. Huwag ka nang magdahilan. Nawa, yan na naman ulit ang taglay natin ngayong taon na ito. Hindi lang ngayong linggo. Ngayong taon na ito, bago matapos, huwag ka na magdahilan. Suko na! Ito yung mga problema sa, sa katabi mo. Hindi kayo sa pila siguro ko o sa pinag-iba. Hindi kayo. Bago tapos sabihin ko lang ito. Hallelujah. Okay na kayo? Amen. Praise God. Hallelujah, Jesus. Lord, ikundi mo ang puso ng mga kapatiran. Ito yung problema minsan. Ang lakas mag-emote ng katabi mo. Suko na ako. Ayaw ko na. Ang lakas mag-emote. Hindi kayo tumawa, ang lakas mag-emote. Kapag sinabihan mo na lang, sis, Brad, bitawan mo na yan. Ayaw naman bitawan. Pastor, nahirapan ako sa kasalanan ito, Pastor. Okay, Brad. Tumalikod ka. Magpatuloy ka. Ang sarap kasi. Hindi ka giginhawa. Pagod ka na. Di ba sabi, pagod ka na? Pagod na pagod. Hirap na hirap. Come on. Sukong-suko. Ayaw mo pang bitawan. Ayaw mo pang kumalis ka. Abay, kahit magdamag tayo dyan, mag-imot ka na mag-imot, hindi ka lalaya. Kasi ang totoong nakakalaya, umaalis sa kulungan. Hallelujah. Kahit hindi ka rin mga kapatid ng Bureau of Correction, malaya ka na. O hindi ka aalis sa kulungan, hindi ka totoo malaya. Kaya yung pinamalaya ng gobyerno, umabalik sa komunidad. Ang problema sa atin, gusto natin makalaya. Gusto ko lang bumitaw. Ayaw naman natin umalis sa kulungan. Basta gusto ko makalaya. Kapatid, alis yan. Ayaw ko. Gusto natin makawala. Gusto ko abot mo yung kamay mo. Ito, may naabot na kita o. Kita ng Diyos. Gusto na masakit eh. Paragaling mo na. Bigat eh. Hindi ka talaga lalaya dyan. Ano gusto mo? May magkamay na ako ng bukosin. Buwanang yan. Kapatid, tandaan niyo po ang pagbabago at paglaya. Oo, tungkulin ng Diyos, pero minamahalin tayo. Kahit anong pangarap mo ito, anong turo ko ito, kung hindi mo gagawin yung tinuturo sa akin, wala, hindi ka lalaya. Amen. Ulitin mo ha, pagod ka, di ba? Is your real talk? Pagod ka na. Paulit-ulit. Paulit-ulit ang karanasan. Paulit-ulit na pangyayari. Ayaw mo naman umalis. Ayaw mo magpalit ng panibago, takbuhin. Gusto mo lumakas, ayaw mo magpasa.
Hindi ka lalakas kung hindi mo tayo yakapin. Amen. Kailangan nasa buhay mo ito. Bawal ka, ano ang mangyayari? Hindi ko ito bibitawan. Nangihina ako, Lord, ito mas kailangan ko. Nangihina ako, mas kailangan ko mag-pray. Nangihina ako, mas kailangan ko ng fellowship. Nangihina ako, mas kailangan ko ng prayer and fasting. Nangihina ako para na akong babagsak, Lord. Kailangan ko ng mensahe mo, Panginoon. Magpapasa ako. Manonood ako ng preaching. Makikinig ako ng pangaral. Hindi yung aalisan mo. Pupunta ako ng baybay, magmomok-mok ako doon. Mag-aantay ka ng sunset, pipicturean mo. Lumaya ka ba? Naipsan lang yung pakiramdam mo, pero hindi ka talaga lumaya. Kaya ang kalokohanan dyan, kapag masaktan mo kayo, masaktan. Nire-reveal sa atin ng Diyos yung hindi natin alam at hindi natin nakikita. Gusto mo mabago? Ay, magbitawan niyo pa niligarilyo. Amen. Oh, hallelujah. Gusto mo matanggal yung pagka-addict mo sa cellphone, pero hindi ang cellphone ang problema. Ikaw. Gusto mo mag-pray. Gusto mo naman isuko talaga ang buhay mo. Hindi ako nasabing hindi mo gusto. Gusto mo manalangin. Gusto mo magbasa ng Biblia. Gusto mo mag-prayer and fasting. Pero may problema ka minsan. Kailangan mong baguhin yung nakasanayan. Gusto mo gumising ng madaling araw para mag-pray. Hindi ka naman nag-alarm. Nag-alarm ka na. Pinapatay ko rin. Sabi ng alarm clock, saan ba ako lulumer? Pampahina. Hallelujah. Amen. Praise God. Sabi ng alarm clock, pampahina ng alarm clock, ako si Sin. Pag malakas na alarm clock, sasabihin ang lakas mo, patay ka na. Alarm clock na ina-alarm ka, ginigising ka. Amen. Amen. Hallelujah. Medyo napahaba tayo ngayon, pero naniniwala ko mga kapatid, may inalis sa'yo ang Panginoon. Amen. At may dinadagdag rin ng Panginoon, nasa iyo na lang yan kung tatanggapin mo. Diba, tinakating sa akin. Nasa iyo yan kung tatanggapin mo. Sabi ko, hindi perfecto ang mga kapatiran dito. Hindi perfecto pastor dito. Pero kung gusto mo ng perfectong buhay, perfectong pastor, lumayas ka dito. Kaya hindi ka rin kasama dito. Hindi kami perfecto dito. Sino ka mang nanay ka, nagsasabing perfecto ang, kung gusto mo perfectong pastor, gusto mo perfectong kapatiran, lumayas ka, hindi ka welcome dito. Kasi hindi kami perfecto dito. Sino ka man yung people sasabi na hindi na gusto mo perfectong pastor, gusto matangkad, gwapo. Praise ka lang. Ay, sorry. Hallelujah. Lord, in the name of Jesus, praise God. Nagsasabi na, Lord, dapat yung smooth lang na pangaral, yung pabor naman sa amin. Hindi, palagay ko, hindi ka dito. Hindi kami perfecto dito eh. Mga tatay, sino ka man, hindi kami perfecto dito. Lipat ka na lang sa kabila. Baka doon ka fit. Amen. Kung maghahanapan tayo dito ng butas, mas may butas ka pa siguro kaysa sa akin. Kung maghahanapan tayo ng mali, mas may mali ka pa siguro sa akin. Ako na mamali, may mali din ako. Pero baka mas may mali ka. Baka mas may sablay ka pa sa akin. Amen. Kaya huwag tayong maghanapan. Magtulungan. Minsan kasi, pag hindi pa sa akin, pag hindi komportable sa akin, ako bilang pastor, pag hindi tayo naging okay, minsan itadamay mo yung, gawain ng Diyos eh. Huwag ganun. Personal is personal. Spiritual is spiritual. Dumating ang panahon, hindi tayo maging okay. Nag-iisot ka sa akin, okay lang. Pero kung nag-iisot ka talaga, huwag mo kami gawain ng Panginoon. Amen. Amen? Kung nasaktan ka dahil ginorek kita, nasaktan ka kasi meron
pinapatanggal. Huwag ka pala sa akin. Okay lang, maintindihan ko sa mga loob mo, pero huwag mo itadama yung gawain ng Panginoon. Napakasagrado ng gawain ng Diyos. Kapatid, ikaw rin ang mahirapan. Hindi ako. Ikaw rin mag-aadala niya. Hindi ako. Kasi ako mapapatuloy ako sa gaya ng Panginoon. Kakalingain natin yung kakalingat din sa akin. Doon sa hindi, kayo na po ang bahala. Kahabagan ng Panginoon. Pero by this year, 2025, hanggang sa makapatuloy. Another setup, another movement na gagawin natin, mga kapatid. Ang magtiis hanggang sa wakas. Siyang maliligtas.